Makasaysayang araw po, it's showtime! Sa aklat ni na Emil P. Jurado at Relly L. Herman na Eruption, How to Speak English Without Really Trial, mayroong joke si Erap. Ask for his comment on unicameralism. Erap says, the democratic system is still the best system for us in this time. We should not entertain communism, unicameralism, or any other ism. Unicameral? Bicameral? What's that? Pokemon? Una, hindi ito tungkol sa mga kamera. Pangalawa, hindi ito ideolohiya o sistema ng lipunan tulad ng komunismo. Ito ay mga uri ng kongreso. Subalit, ano bang ibig sabihin kapag sinabing ang iyong kongreso o batasan ay bicameral o unicameral? Kapag sinabing unicameral, ang batasan ng bansa na binubuo ng mga kinatawan ng mga mamamayan na iisa lamang ang sangay o kapulungan. Samantalang kapag sinabing bicameral, ang kongreso ay dalawa ang kapulungan. Sinasabing maganda ang unicameral na batasan dahil mabilis ang pagkatahan ng batas at isang sangay lamang ang gumagawa nito. Sa makatwid, mas maaaring maging mas matipid ito. Ngunit, ang kagandahan naman sa bicameral na kongreso, bagamat mas matagal ang proseso ng paggawa ng batas, ay nagkakaroon naman ng checks and balances at mas napupulido ang paggawa ng batas, lalo kung kontrobersyal o pinagtatalunan ito ng todo. Halimbawa ng mga unicameral na batasan ay ang National People's Congress ng China, Parlamento ng Gresya, Knesset ng Israel at ang Pambansang Kapulungan ng Vietnam. Sa American model naman, mayroong Senate at mayroong House of Representatives, ang kanilang bicameral na kongreso, pero ang kapwa mga kinatawan nito ay lokal na hinahalal. Automatikong ang pangalawang pangulo nila ang Senate President. Sa atin ang kaibahan, ang ating mga senador ay may pambansang constituency o nasasakupan. Kailangan din linawin na bagamat ang madalas na impormal na tawag natin sa House of Representatives o kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas, yung ating mga congressman ay kongreso, ang katawagang kongreso ay katawagan sa kapwa senador at House of Representatives. Bicameral man tayo ngayon, hindi ito ang kaso sa lahat ng pagkakataon sa ating kasaysayan. Ang ating unang republika ay isinilang ng isang kapulungang unicameral noong 1898 hanggang 1899, ang Kongreso ng Malolos. Sa pananakop ng mga Amerikano at pagtatatag nila ng pamahalang sibil, nagkaroon ng Philippine Commission na itinatalaga ng Pangulo ng Estados Unidos ang siyang naging Senado. At noong 1907, nagkaroon ng Philippine Assembly na nagsilbing mababang kapulungan. Noong 1916, dahil sa Batas Jones, tuluyang naging Pilipino ang kapwa-kapulungan ng maitatagang Senado at House of Representatives. Itinadhana ng Saligang Batas 1935 na unicameral naman ng magiging kongreso, subalit muli itong ibinalik sa bicameral noong 1941. Unicameral muli ang National Assembly noong panahon ng Hapones, balik sa bicameral noong Ikatlong Republika na sinibak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos noong martial law. Pinalitan niya ito ng unicameral parliamentary simula 1975 sa pamamagitan ng Batasang Bayan, 1978 Interim Batasang Pambansa at ang 1984 Permanent Batasang Pambansa, hanggang magbalik ulit sa bicameral nang muling ibalik ang Kongreso ng Ikatlong Republika noong 1987. Debate pa rin kung ano ba ang uri ng Kongreso na suswak sa atin. Pero sa aking palagay, ang mahalaga ay nagtatrabaho at hindi korap ang ating mga kongresista. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Showtime. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.